Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kontrobersyal ngunit mahalagang balita dito sa mundo ng cryptocurrency. Ang focus po ng usapan natin ay ang naging pahayag ni Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse kaugnay po ng kauna-unahang media appearance nitong si Ginoong David Sachs bilang crypto czar ng bansang US. Bakit nga ba sinasabing big deal ito para sa crypto industry? Kaya alamin din natin ang mga detalye at ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan ang ating po nakikita rito ay ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Umpisahan po natin ang ating usapan dito tungkol po sa naging pahayag ni Ginoong David Sachs bilang crypto czar. Yan, itong nakalipas po na araw ay lumabas po kasi itong si Ginoong David Sachs sa isang star-studded event upang ibahagi ang mga plano ng US sa digital assets. Si Ginoong Sachs ay ang pinuno po ng US Digital Asset Working Group. Sa kanyang statement ay tinalakay po niya ang iba't ibang strategies para sa crypto industry, kabilang na po ang Bitcoin stockpile at saka stable coins. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa mga sinabi ni Ginoong Sachs. May ilang bahagi po ng crypto community na nagpahayag ng pagkadismaya dahil masyado raw itong nakatuon sa stable coins na tila trivial para sa ilan. Bukod dito ay wala rin daw malinaw na announcement ukol sa matagal ng pinag-uusapang strategic Bitcoin reserve. Ngayon ay ano po ang sinabi ng Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse? Sa kabila po ng mga kritisismo, nanindigan si Ginoong Brad Garlinghouse na mahalaga ang naturang press conference. Ayon sa kanya, tila hindi raw naiintindihan ng mga kritiko ang bigat ng nangyari. Inilarawan po niya ito bilang missing the forest for the trees. Ibig sabihin ay masyadong nag-focus ang ilan sa maliit na detalye at nakaligtaang makita ang mas malaking larawan. Kaya bakit po sinabing big deal ang meeting na ito? Ipinaliwanag ni Ginoong Garlinghouse na hindi biro ang ganitong klase ng event. Dumalo ang mga influential figures mula sa gobyerno ng US, kabilang po ang mga chairmans ng Senate Banking, House Financial Services, Senate AG at ang House AG committees. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng pagpupulong para itulak ang crypto industry ay unang beses lang nangyari at isang malaking hakbang para sa industriya. Ngayon ay ano po ang plano ng committee sa crypto regulation? Ayon po kay Ginoong Sachs, ang committee ay nakatuon po sa paggawa ng working crypto framework sa US. Ipinahayag din niya na ang mga unit na nilikha noong panahon ni Donald Trump tulad po ng Crypto Task Force ay magsisilbing katuwang upang masigurong magtatagumpay ang mga technological innovation tulad po ng digital assets. Isa pa sa binigyang diin ni Ginoong Sachs ay ang 4 years of arbitrary prosecution at saka persecution na naranasan po ng crypto industry mula sa Securities and Exchange Commission sa ilalim ni Ginoong Gary Gensler. Nangako po ang kanyang grupo na ayusin ang mga isyong ito at pipigilan ang pag-alis ng mga crypto companies papuntang offshore. Ngayon ay ano po ang papel ng stable coins sa domination ng US dollar? Binanggit din po ni Ginoong Sachs ang potensyal ng stable coin
sa pagpapanatili ng domination ng US dollar sa global stage. Anya, ang strategic adoption ng stable coins ay maaari pong magpalawak pa ng paggamit ng dollar sa iba't ibang panig ng mundo. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin ay mahalaga pong balita ito dahil nagpapakita po ito ng mas malinaw na direksyon ng US pagdating sa regulasyon ng cryptocurrencies. Kapag nagkaroon po ng mas malinaw at positibong regulasyon sa US, maaaring magtulak ito ng mas malaking adoption ng mga crypto assets tulad po ng XRP at Bitcoin. Posible ring mas maging stable po ang market at mabawasan ang regulatory uncertainties. Dahil dito, maaari pong maging mas kaaya-aya ang pagpasok ng institutional investors na magpapataas ng liquidity at market stability. Para sa atin po dito sa Pilipinas, magandang pagkakataon ito para makisabay sa global market trends. Pero syempre, tandaan natin na ang crypto market ay volatile pa rin. Kaya dapat po tayo maging maingat at responsable sa ating mga investments. At ayan po, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po ay mahalaga ang hakbang na ito ng US para sa buong crypto industry. Ang pagkakaroon ng mga matataas na opisyal na nakatuon po sa pagbibigay ng regulasyon ay isang positibong indikasyon. Ngunit dapat din nating bantayan kung paano po isasakatuparan ang mga plano at kung paano po magiging patas. Ayan, kung paano po patas ba ito para sa lahat ng market participants. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.